So yung presyo natin dati dito sa may hollow board natin, good news tayo, mas mura na ngayon mga kamusta. So saan nga ba natin ginagamit ang PP plastic board or Suntech PP plastic board? Pakupo. Yung ginagawa namin ngayon, nag-primer po yan. So may nagsabi kasi na mali daw yung pag-primer dati. Actually, dalawang klase kasi yung pag-primer namin yan, flat latex at saka Acrytex primer. Good morning. Ayan, tara. May papasili pa ako sa inyo. So, yung presyo natin dati dito sa may hollow board natin, good news tayo, mas mura na ngayon mga kamusta. Yung dating presyo natin na to, leles tayo kasi may supplier tayo na mas mura, mas quality, mas maganda, at the same time pangmasa talaga. So, meron na tayo ngayon yung plastic board mga kamusta na Royal Suntech. Maraming salamat sa Royal Suntech. So, etong isang supplier kasi natin dati, medyo mabigat ang presyo. So, good news natin, bababa na yung presyo niyan. Nandito na yung bagong price. So, siya nang bahala dyan. Papalitan niya na ngayong araw na to. Kaya shoutout kay Mac Lagunilla. Ayan. O, diba? Ganyan natin kasuporta yung mga katropa natin, mga kasama natin. Pero tingnan natin yung Suntech PP plastic board natin. Atin sa atin ng Royal Suntech. Maraming salamat. So, eto na siya. Okay. So, meron tayo dito 12mm, 15mm, tapos 18mm. Ito ngayon mga kamusta, itong mga PP plastic board na to o kaya itong hollow board natin na to. Kasi sa atin, pag Suntech kasi, PP plastic board siya. So, ibig sabihin, yung PP plastic board na yan, mas durable siya, fire retardant, yung mga anay na yan wala na, hindi na basta-basta maaanay ito, hindi na rin siya masisira ng tubig kasi kahit na ibabad mo yan sa tubig o kaya maulanan, maarawan, hindi pa rin siya masisira. Pero may disadvantage yan, sasabihin ko yan sa inyo, no? So saan nga ba natin ginagamit ang PP plastic board or Suntech PP plastic board? Ito ay ginagamit natin sa formworks o kaya naman pang forma, sa biga, sa poste, sa slab. And good news para dito, pwede natin gamitin sa mezzanine o kaya naman mezzanine flooring. Kung gusto niyo na magpa second floor, gusto niyo na light materials, PP plastic board. Gamit ko dyan 18mm para mas maging matibay. Pwede mo rin gamitin ito sa cabinet na kung saan kung sakali dun sa may mga storage, so pwede mong gamitin yan, no? So may ginagamit din kasi tayo na pang cabinet which is para dun sa mga high-end na talaga na cabinet na kung saan, ayun, yung isang board naman natin yan. So syempre ini-endorse ko sa inyo ito Suntech PP plastic board kasi nga sabi ko nga kanina, napakarami niyang advantages, napakarami niyang magandang gagamitin dito. Pwede mong gamitin kahit saan, kahit kailan, kasi nga 30 to 50 times mo siyang pwedeng gamitin compare sa isang or sa ibang board. Kasi yung ibang board, siguro sabihin mo na gamitin mo siya ng 2 to 3 times or 2 to 5 times. So okay na yun, kumbaga nasisira na siya. So ito sample lang. Ito kasi yung ginagamit natin usually. Ito. So ngayon, kapag ka ito binagsak mo o kaya basag, pakupo, wala pa rin, wala talaga, wala pa akong kaaway. Saglit lang. Kahit bagsak na yan to, wala. May kaman, tanugin man. Masakit. Ang kapal na ito 12mm. Pag 18mm yan, wala na, basag na bungo ko dyan. Tara, tingnan nyo na. Ayun, bibigay ko na sa inyo yung presyo kasi tinapos nyo na yung video eh. So, eto na mga kamusta. Yung price natin dito 12mm,
ay nasa 1,820. Yung kanina 2,030. So laki ng difference, no? And then yung 15mm naman natin ay 2,200. 18mm naman natin 2,420. So halos bumaba siya ng 200 kada per piece. So malaking bagay na po yun, 200 plus, no? So ang PP Suntech, ang Suntech PP plastic board, available po yan sa amin. Kung bulky ang kukunin nyo, may less pa ko yun, no? Mas maraming bibilin, may mas less, no? So maraming salamat. Kung gusto nyo pong mag-avail ng ganito, 100% po, hindi po kayo mapapahiya. And then, sabi ko nga, 30 to 50 times mo siyang pwedeng gamitin. So, ibig sabihin, yung presyo na yon, kung i-compare mo sa ibang presyo o kaya ibang board, kagaya mo ako, contractor ka, o kaya naman, foreman ka, o kung ikaw ay engineer, architect, pwede mong gamitin to. So, hindi ka na matatalo doon kasi pagdating sa mga formworks, the best to kasi pwede mo siyang gamitin. Ito yung disadvantage na sinasabi ko. Ang disadvantage lang nito, ang kahinaan lang nito ay kung sakali po na-expose siya sa araw, mas maganda po siya na kumbaga na-deform siya. O kaya naman may kumbaga nagbe-bend, o kaya parang nagle-lend, o kaya kung ano man. So, yun lang naman yung kahinaan niya. Kumbaga, kung hindi mo siya na-keep ng maayos o kaya nailagay na maayos doon sa may isang lalagyan, ay possible, yun lang naman, hindi naman siya mamamaluktot na kung ano man. Kumbaga parang kumbaga nagbabago lang yung kung paano mo siya nakikita ngayon, no? So yun lang naman yung kahinaan niya, pero overall 100% ayos na ayos po yun. Sa Kawayan, Isabela project natin. Tingnan nyo naman yung ganda niya ngayon. Actually, hindi pa yun yung talagang final na kulay niya. So, may finalization pa tayo mangyayari dyan. Kasi hindi pa yun yung final na kulay talaga. So, tara, tingnan natin kung ano yung mga kailangan natin gawin pa dito. At, ano pa yung mga adjustment, ano pa yung mga kailangan handa. Kasi yung mga paraan na ganito, sa finishing works mga kamusta, meron tayo mga finalization na nangyayari. So yung kulay na yan ay hindi pa yun yung final na kulay niya. So sabi ko nga, yung nakikita nyo ngayon ay kumbaga hanggang sa preparation pa lang po yan. Kinulayan lang namin siya para makita o kaya may present na yan na yung kumbaga naka-ready na siya na finish natin. Kasi habang may nakikita pa tayong kailangan ayusin, papaayos na natin. So dito sa labas muna tayo kasi yung sa loob talagang pinatigil ko muna yung paggawa doon kasi naka-ready naman na. Ayan. So ito na. Ayan. Mapapansin niyo, so halos lahat ng tropa nandito muna sa labas. Sinasamantala natin yung mainit na panahon. So yung ginagawa natin ngayon, finalization pa lang. So habang may mga nakikita pa tayong kailangan ayusin, so retouching na. Okay, so hanggang dun sa likod okay na. Tignan natin. So yung ginagawa namin ngayon, nag-primer po yan. So may nagsabi kasi na mali daw yung pag-primer natin. Actually dalawang klase kasi yung pag-primer namin yan, flat latex at saka Acrytex primer. Pero meron kasi kami mga proseso na ginagawa. Yung nakikita nyo ngayon,
mamasilyan pa lang. Sa pagkatapos mamasilyan, Acrytex primer na po siya. Share natin ng isang bagay na ito ginagamit ko to pagka talagang gusto mo talaga ng quality na trabaho. So pakita na natin dyan. Dito sa may part na yan. So may pinakita ako sa mga tropa. Kaya nga sabi ko sa tropa, nag-share ako ng idea sa kanila, share din ako ng idea sa inyo. So paano nga ba malalaman kung maganda o hindi maganda yung isang wall, lalo na kapag ka-retouching na o kaya naman preparation pa lang. So importante ito. May hawak akong tubular dito kasi yung tubular tuwid po yan. Maliban kung binaluktot mo, problema mo na yun. Pwede metal paring, carrying channel, pwede po yun. So ito, naka-ready na siya na makulayan ng, para dun sa may kulay niya. Pero hindi ako pumayag na makulayan muna. So gamit tong metal tubular na to, malalaman natin kung may tama o wala tong wall. Okay. So pansin niyo yan, nangitim. So ibig sabihin, ito medyo naka-uslip ako yan. Yan. Pwede mo rin siyang hagudin pag ganito, para malaman mo naman yung pahalang na part, problema. Yan. So lahat ng mga nangitim na yan, yan po yung mga bukol na yan. So paano natin malalaman kung tama yung nasasabi ko na yan? So pagdating kasi sa amin, pinapalabas namin lagi yung quality ng trabaho. So may masilya ako dito. Ito, kinulayan ng tropa para makita natin kung tama nga ba yung naguhitan natin. So dito tayo magmamasilya, tingnan natin kung tama ba na ito hindi malalagyan ng masilya yan at ito malalagyan ng masilya. Ano? Ayan o. Diba? Okay. So, testing pa natin dito sa kabila.